Mga idol at kabayan, ang tanong, ano ba ang nangyari sa unang wave ng mga sundalo ng Russia at sa second wave ng Russian military column na umaabot pa ng 40 milya ang haba nito na intercept ng Ukraine ang isang pag-uusap ng mga sundalo ng Russia na kung saan ang lahat ng kanilang tinatawag na special military operation ay mistulang naging isang circus. Ayon nga sa kanya, binomba sila ng sarili nilang eroplano at inilahad nito na halos 50% ng mga sundalo ng Russia ay nagtamo ng frostbites dahil sa lamig at kakulangan ng logistic at preparasyon. Ito ang balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Na-intercept ng Ukraine forces ang mga pag-uusap ng sundalo ng Russia. Isa sa naging balakid kung bakit mabagal at halos marami ang nasira sa Russian column ay dahil sa tinatamaan sila ng mga Grads na isang 120mm multiple launch rocket system ng Ukraine Armed Forces. Ang sistema ng rocket ay unang binuo noong unang bahagi ng 1960s at unang paggamit sa labanan noong Marso 1969 sa panahon ng digmaan ng Senyo at Soviet. Isa rin sa nagpahirap sa mga sundalo ng Russia ay dahil sa sobrang lamig. Ayon nga sa sundalo na nagsusumbong na kalahating porsyento ng kanilang tropa ay nagtamo ng frostbites sa kanilang paa dahil sa sobrang lamig sa lugar. Ayon nga sa weather report, simula ng paglusob ng Russia sa Ukraine noong ika-24 ng Pebrero hanggang sa kasalukuyan, malamig talaga ang panahon doon. Алло, Викторович, привет. Ну, как бы мы вообще ехали с условием того, что у нас было 4 палатки М-30. У нас одна палатка. Буржуйки никакой не оставили. Короче, вообще писец. И то эта палатка не для нас. Вон, мы вырыли окопы, мы в окопах живем, блядь. Это Николаевым, что ли? Да. А где ваши эти офицеры? Кто у вас сейчас там рулит в армии? Здесь Рязанцев рулит. Приехали, мы его первый раз увидели, он говорит, это было на 4-й день. Он нам, знаешь, что сказал? Ни для кого не секрет, что до конца операции остались считанные часы. И вот они, эти часы, до сих пор идут. Isa pang reklamo ng sundalo ng Russia ang kakulangan sa mga body armor. Kinumpara din ito ang pakikidigma nila sa Chechen at ang kasalukuyang kakulangan ng logistics sa kanilang nararanasan sa digmaan sa Ukraine. Na ayon sa kanya ay isang faux pas, isang military slang noong World War II na ang ibig sabihin ay isang malaking F at U dahil nagkagulo-gulo na. Dagdag pa niya na sila ay binomba ng sarili nilang eroplano. Kaya ramdam ng mga military ng Russia na ito daw ay parang isang circus, hindi isang military operation. Ребята подходят, у кого за место бронепластины обычный этот экран кевларовый. Там, товарищ генерал, вот у меня такая-то ситуация. Он говорит, сынок, крепись. И съебался. Почему, блин, не понимаю. Он говорит, у меня, блядь, бронежилета нет. Сынок, крепись. Как и всегда, я говорю, сука, даже в Чечне в свое время такого не было. Намного было, хоть ясно было. Тут такой тревел. Я говорю, нас свой самолет авиабомбы скинул. Ну, это нормально. Охеренно, Потом, ебать. С добрым утром было, блядь. Не знаю, это, блядь, дурдом нахер. Это спецоперация, блядь, с учетом того, чтобы дома не разрушать. Это все, да это бред.